Tingnan nyo. Dito nga pala ako matutulog ngayon. Sa sala. Walang kutsyon-kutsyon. Alam nyo bakit? Kasi napansin ko ng mga nakarang araw. Lagi akong late nagigising. Dito sa higaan ko. Malambot kasi yan eh. Tapos masarap matulog. Alam mo yung pag nag-alarm yung cellphone ko ng alas 6. Auto pindot, auto patay eh. Tapos natutulog ulit ako. Alam mo yung nako-comfort ako dun. Ako lang mag-isa sa bahay ha. Ayun o. Tingnan nyo ilang kama namin. Isa, dalawa. Double deck ulit yan. Bali 4 na kama yan. Pero bakit ba dito ako mas pinipili na matulog? May aning talaga ako eh no. Ganun talaga pag may aning ka. Di mo kalambot-lambot, sarap-sarap matulog dyan. Mas may electric fan ka. Pero hindi, mas pinipili ko dito matulog sa higaan na to. Kasi, natry ko na dito matulog eh. Nung nagdidisiplina ako ng tulog, dito talaga ako natutulog. As in, like, maaga akong nakatulog. Maaga rin ako nagigising. Lagi yun, tuloy-tuloy araw-araw. Pero natigil ng mga, ewan ko alam ba natigil yun. Tapos yun, simula nung natigil yun, wala na. Hindi na ako disiplinado. Kaya, binabalik ko ulit yung sarili ko dito kahit na masakit sa likod. Hindi naman sobra, pero alam niyo yung pakaramdam na hindi na kayo wala kayo sa comfort zone nyo. Like, pag nakahiga ka kasi sa kama, tas ikot-ikot ka ng katawan mo doon, ang sarap matulog. Dito hindi. Kaya pag nag-alarm yung cellphone ko dito, tayo na ako agad yun, tas magsisimula na ako ng araw ko. Alas 6 yung alarm ko. Okay? Gusto ko lang share sa inyo na posible naman palang umangat ka. Kasi kailangan wala ka dyan sa comfort zone mo eh. Okay? Kailangan wala kayo sa comfort zone nyo para makakilos kayo. Para hindi kayo tamarin. Alam mo yun? Tingnan nyo, inalis ko lahat ng comfort zone ko. Yung school, comfort zone ko yun eh. Para sa akin, comfort zone pa yun ah. Kung iba, nahihirapan dyan na ganito ganyan. Ako, para sa akin, yan yung comfort zone ko eh. Kaya inalis ko na yan. May anong yun, no? Tapos yung higaan, no? 4 na higaan, tinanggihan ko. Para dito sa kahoy na to. Para, bukas na din pag nag-alarm yung cellphone ko, gising agad. Di na, wala nang, wala nang delay, alam mo yun. Kasi gusto kong maramdaman ng katawan ko na hindi, mahirap pa tayo. Mahirap ka pa. Okay, mahirap ka pa. Di mo deserve na humiga sa kama na hindi naman ikaw yung bumili. Okay? Kailangan mong humiga dyan sa matigas na upuan na yan. Gumising na maaga tapos gawin mo na, simulan mo na yung araw mo, magtrabaho ka na. Trabahuhin mo na yung pagyaman mo. Yun yung gusto kong sa utak ko. Kaya yung sarili ko nilalagay ko sa mahirap. Hindi, sa totoo lang, hindi naman mahirap to eh. Pero inaalis ko lang yung sarili ko dun sa comfort zone ng kama. Kasi pag nandun talaga ako, talagang buong alas 12 na ako nagigising. Kasi ang sarap matulog. Dito hindi. Yun lang, share ko lang kung gusto niyo talagang maiwasan yung katamaran, yung procrastination o kung ano man yun, paano i-pronounce yun. Ngayon nga, kung gusto niyo maiwasan yung pagpindot ng alarm kasi gusto niyo pang matulog, matulog kayo sa mahirap na higaan. Matulog kayo sa ayaw niyong higaan. Kung lalo kung may mga pangarap kayo mataas, tapos kailangan niyong trabahuhin, pero nako-comfort zone kayo, matulog kayo sa mahirap na higaan. Gayahin niyo ako, matutulog ako dito para bukas din, tayo na. Hindi tayo pwedeng ma-comfort. Nakahiga pa tayo sa kahoy. Wala pa tayong bahay. Wala pa tayong kama. Wala pa tayong pagmamayari. Tanging meron lang tayo, yung pangarap. Kaya ito, may kama, malambot, may electric fan, mas pinipili kong mahiga dito sa matigas. Okay? Yun lang naman, medyo may kaaningan lang ako. Pero ganun talaga pag may pangarap kayo. Nilulugar mo talaga lagi sarili mo sa mahirap.
or sa pressure para kumilos ka. Kasi pagka nandun ka, mako-comfort ka, hindi ka makakilos, walang mangyayari sa buhay mo. Yun lang. Tanggalin niyo yung sarili niyo dyan sa comfort zone niyo. Umalis kayo dyan. Kasi walang growth dyan. Okay? Walang growth dyan.